Isa ang bayan ng Maribohok sa dumanas ng matinding epekto ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Bohol nitong Martes, kung saan nasira ang mga tulay at kalsada. Matinding trauma ang sinapit ng mga residente doon, kaya sa kaunting pagyanig ay agad na nagpapanik ang mga ito. Naritong ulat ni Waywaya Macalma. Kalunos-lunos ang sinapit ng Maribohok. Maituturing isolated ngayon ang lugar dahil sa tindi ng tama ng lindol, mga bitak-bitak na kalsada at putol na tulay ang nadaanan namin. Kinailangan pang sumakay ng bangka para tumawid sa Abatan River para patungo sa bayan ng Maribohok. Bago pumasok ng town proper, ito na ang nadatnan namin. Mga residenteng sa kalsada na pansamantalang gumawa ng tirahan dahil sa mga aftershocks na nararamdaman dito. Matinding trauma ang sinapit ng mga residente dito. Kaya sa onting pagyanig, agad na nagpapanik ang mga ito. Kaya naman ang Maribohok Mayor ay mismo nang nananawagan sa kanyang kababayan na kumalma at maging mahinahon. Kasi yung mga tao, bukod sa matakot sila pumasok kasi giba na yung mga bahay nila, yung problema na yung takot. Kasi ongoing yung mga tremors. The only way that you can calm them that they see the town officials kasama kami nila. Bukod dyan ay tumambad na sa amin ang kabi-kabilang mga bahay ang gumuho. Kasama na rito ang isa sa mga simbahan ng Bohol, ang Maribohok Church na halos wala nang natira. Sa paaralang ito ng St. Vincent Institute na 2 bata ang natabunan ng guho. Si Mang Remilando Doblados ang unang rumesponde sa mga bata nang makita niya bumigay ang gusali. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, makuha lang ang 2 bata. Di alintana ang panganib na baka siya rin ay matabunan ng guho. Daan sa bahay namin, alas 8, hitabo. Lalaba ko, takbo ko agad. Kasi na ang simbahan parang abo. May bata dyan. Sige, hilak. Kut-kut ko na parang aso. Kut-kutan ko. Boy, huwag ka maingay kasi na ilalim yung juta. May lindol na. Sabi nung bata, huwag ka bundol. Di ka pwede huwag bundol kay sugatan ka. Okay lang ko, dagkong bato. Di dyan o. Dyan, sarap. Kinikuha ko. Marami dugo dito, paa, dito. Ang mga tao, Bata yan? ha? Bata yan? Oo, mga 14 anyos. Ikinuwento rin sa amin ni Father Faustino Besol kung papaano siya nakalabas sa guho. Naggalos lang ang kanyang natamo, gumuho ang kumbento. I was on the computer. Malapit sa pintuan yung computer. Yes. Pero hindi na ma-open. No? Because of the rolling stones, the falling stones, big stones. So, talaga, kalaki. Sa stone. Nang ikutin namin ang buong simbahan, nakita namin si Lola Rosita Nabuya na walang patid sa pag-iyak. Nakuha na ko sa atong kahintang, ma'am. Kahintang na mo din sa Maribohok. Nadaghan ang dami sa taon na mo. Kamag-anak ko ba kayo na tabunan? Wala na. Wala ko ginikanan. Anya, siya ay nananalangin para sa lakas at kung papaano sila babangon sa trahedyang ito. Isa lamang ito sa dami ng simbahan na nasira ng lindol. Narito tayo ngayon sa Maribohok Church na kung saan ni isang poste ay wala nang nakatayo at ang tanging nakatayo na lamang ang Inang Birhen. Para sa telebisyon ng bayan, Waywaya Macalma, Santa Cruz, Maribohok, Bohol.